saging ang isa sa pinakamahalagang tanim sa Pilipinas. Dahil sa walang paltos nitong pagiging export winner at top dollar earner. Ang saging din ang nangungunang prutas na itinatanim sa bansa. Sa Region 4, ang tinuguriang Banana King ay ang probinsya ng Oriental Mindoro dahil sa napakaraming taniman ng saging dito. Tinatayang 80% ng saging na itinatanim sa Oriental Mindoro ay ang saba. Isa sa mga munisipalidad ng Oriental Mindoro na may malawak na sagingan ay ang Bansud. Banana is the primary crop in the municipality of Bansud, covering an area of 4,886 hectares. Banana also is identified as their contribution to the One Town One product. Most farmers are not practicing the culture and management or the bahala ka na farming. No fertilizer, no technologies applied, resulting to low production, which is 3 to 4.4 tons per hectare. For these reasons, the Research Division of the Department of Agriculture, Mimaropa, conducted the Banana Agribusiness Development Project in Bansud, Oriental Mindoro. Ang nagpondo po ng project na ito ay ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research or DABAR. Ang layunin ng project na ito, one is to attain sustainable production of quality banana fruits and increase the profit of banana farmers through proper cultural management application. Second is to increase yield, and third is to promote entrepreneurship among banana growers via processing value adding. Nagsimula ang project na ito noong 2012. Ang ginawa naming mga activities sa ilalim ng projects, number 1, we coordinated with the local government of Bansud, conducted meeting to discuss the problems and needs of the banana farming community, then came up with the appropriate technologies to address them, selected farmer cooperators who will apply the technologies to their farm, provided planting materials, fertilizers, and pesticides, the amount of which shall be paid back after harvest. Conducted trainings to educate the farmers about the technologies, cell sampling to determine the recommended rate of fertilizer, and layouting and planting. Ang mga different technologies na na-introduce namin sa farmer is desuckering, remove excess suckers to reduce the nutrient and water competition, allow only 3 to 4 suckers in order to reduce the competition to soil nutrient. Another, deep pruning to remove oil and disease leaves that hang around the pseudostem. Ang iba pang activities na isinagawa namin dito ay yung monitoring, conduct technical assistance to farmers, and data gathering. Ito po ay nagtapos noong 2014. So, ang naging accomplishment po ng project na to, kung dati umaani sila ng 3 to 4.4 tons per hectare, no makapagbigay kami ng intervention, umabot po siya ng 10.33 tons per hectare. And the highest yield was 12.14 tons per hectare. Malaki ang natutunan namin sa DA. Dito sa lugar na ito, talagang may turo nila yung pamamaraan ng pagsasagingan, malaking bagay sa amin. Kumikita kami ng maganda. Kada linggo lang ang pag-iitan at magkakapira ka na. Buhat nung kami tinulungan ng tiga-DA, mas maganda pong pagkakitaan ang saging. Dahil sa project na ito, na-increase ang production at ginusto ng local government ng Bansud na mai-expand ito sa 13 barangays. So, ang nag-adapt ng technologies na ito ay 77 farmers from different sitios of Barangay Conrason. Nakita nila ang aming kwan sa DA. Tumulad na rin po sila. Dito na rin po sila kumukuha ng suwi na pananim.
Kami po sa regional office ay natutuwa din po kasi po nakilala din po ang Bansud na isa sa nagpo-produce ng mga magagandang klase ng saging. At sa dami po nag-i-inquire sa amin ng mga planting materials na kahit po sa taga-iba't ibang rehiyon. After 7 years, kahit hindi naman namin lagi silang nabibisita, so patuloy pa rin naman nilang ginagawa yung mga intervention na naituro dun sa kanila. At saka sabi nga nila, sa ngayon, lumawak pa yung area na may tanim ng saging ngayon na nasa 100 hectares na. Bukod sa pagtatanim nila ng saging, sa pag-expand nila ng kanilang sagingan, so mayroong ibang magsasaka na nag-diversified their farming system sa pagtatanim ng sili. Basta po pag ganito pong panahon, nag-uumpisa na po kami magandaan ng taniman. Tatanim na kami ng mga Abril, Mayo hanggang June. Yang may sili, may luya, gulay-gulay, ganun. Malaki ang kinikita sa sili dahil yan ay kulang sa 20,000 kada 3 linggo. One of our co-operator, sila na yung nagsusupply ng fresh saba banana sa Metro Manila from Rojas, Victoria to Mansalay. Naisipan namin na magpisto sa Maynila para madagdagan yung income. Malaking bagay pagka direkta ka talagang ikaw magtitinda. Ang nakita kong maging malaking effect nung pagbalik ko dito sa kanila, nagulat na lang ako kasi mas yumama na sila. Na sabi ko nga hindi na sila yung mamamasko sa amin kasi ako na yung mamamasko sa kanila kasi ang laki na ng ipinagbago ng kanilang pamumuhay. Malaki ang ipinagbago dahil nung una ay dati makikiservice nung una bike lang, bagong motor. Ngayon ito na. Katunayan itong sasakyan na to. Ay galing sa saging. Saka yung yung truck naming pangluwasan galing din sa saging. Yung panganay namin, yung teacher yung nakita nyo kanina. Tapos yung padalwa ay nurse. At yun namang pangatlo, lalaki, yun na yung na-manage nung pagtitinda ng saging namin sa Manila. Umpisa, maliit lang dahil nun ay kukunti pa yung taniman namin. Pero nung bandang huli, yun, nakabili na ako ng medyo maluwang-luwang na taniman. Yung nabili kong yun ay hindi lang siguro na puno, pero nasa mga 10 hektarya. Dumama rin po. Dahil doon po na kami kumukuha ng aming kabuhayan na pang-araw-araw, sa kung pinagpaaral sa 7 kong anak. Hanggang sa ngayon, tinutulungan ko pa rin mga anak ko. Ere po, may motor na rin po, may mga gamit na rin po kaming, hindi na po kami manghihiram ng mga gamit. Yan po dahil po sa saging. Nakabili ako, nakapagpaayos ako kahit ng bahay. May naitindig din ako sa amin sa baba. Sa pamamagitan niyang DA, malaking tulong sa amin DA. Kaya kami, ini-encourage namin yung ibang mga magsasaka, lalong-lalo na dito sa Oriental Mindoro, na palawakin natin ang pagtatanim ng sagingan. Lalong-lalo na po dito sa Saba. Para po madagdagan natin ang ating pang mga successful farmers na tulad po ni Nakaistong Cruzat at saka si Nini Musnet na yung isang farmer natin na talagang sila na yung number 1 na dealer sa Metro Manila sa ngayon. So, doon po sa mga interesado na magtanong tungkol po sa pagtatanim ng saging, pwede po kaming makontak sa Department of Agriculture, Mimaropa, Research Division, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro.
with telephone number 0917-63-64-615 or 0917-53-77169.